Okay? So, start na tayo, my dear. Umpisa na natin ang reading mo. Sagittarius, hello, my dear. Kumusta naman po? I hope and pray na nasa mabuting kalagayan ng each and everyone out there, right there, waiting for you. Ano daw? Okay? So, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin today is ang iyong second half of October. This is from October 16 hanggang sa katapusan. And this is a general reading. So, Reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And para po dun sa mga gustong mag-inquire, magpa-book, magpa-reserve ng private reading, at dun na rin po sa mga gustong mag-avail ng ating mga protection bracelet, okay? You can actually just message, You can just message me, okay? Mag-message lamang po. Pasensya na kayo, medyo mali-mali ako today, okay? Pag-message lamang po sa ating Facebook page and WhatsApp, okay? Nilagay ko po yung link ng ating Facebook page sa ating description box down below and yung number ng ating WhatsApp sa description box down below. Okay, so mag-message lamang po. Mag-message. Okay, my dear, let's go na tayo. Last 3 shuffle na lang tayo. Medyo wala tayong jumping card for today. Okay? Kasi, basta, ayoko muna mag-jumping card. Okay? So, last 3 shuffle tayo. That's 1. That's 2. That's 3. Tapos, cut na natin into 3. Okay? Iiwasan nating makita yung ilalim ng ating card. Okay? Ano ba yun? Teka. 1, 2, 3, and then ito, and then ito. Okay. Nalilito ako. Okay, so let's go tayo, my dear. Okay. So let's go tayo. Umpisahan natin. Ang first card natin is nasa area ng iyong kadatungan, ng iyong money, ng iyong career. Ano ang energy ng iyong money area sa second half of October? We have here the 6 of Sword, okay? Slowly but surely ang nakukuha ko dito, my dear, okay? So, if just in case meron mga nangyari lately na hindi maganda sa area ng iyong career, sinasabi dito, my dear, na sa second half of October is dahan-dahan ka nang nakaka-recover doon sa kung ano man yung eksena na yon, okay? If you have any project, if you have any plan, kung meron kang mga napepending, okay, kung meron kang mga ini-expect, dahan-dahan na nagkakaroon ng, once again, my dear Sagittarius, dahan-dahan nang nagkakaroon ng galaw, okay? Dahan-dahan na nagkakaroon ng movement dun sa bagay na yon. For example, gusto mo nang makaipon, okay? So, second half of October, dahan-dahan ka nang nakakaipon, okay? So, for example, naghihintay ka ng result sa job or anything na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, okay? Dahan-dahan ka na nakakarinig or nakaka-receive ng mga good news about this slowly, dahan-dahan lang. Kunyari, nag-a-apply ka, tapos ang tagal-tagal na walang reply, walang response, okay? And then, ayan, nakaka-receive ka na ng mga message, ng mga call na, eto na, pinaprocess na namin, eto, by next week, tatawagan ka na, yung mga ganun, okay? May dahan-dahan na move, may dahan-dahan na uga, my dear, sa area ng iyong career. And nararamdaman mo, my dear, na parang may change, okay? May change, may transformation, my dear, dito sa area ng iyong career, okay? Once again, dahan-dahan, which is good, as in super good to, my dear, kasi hindi ka na-stuck sa kung ano man yung problema na yun or kung ano man yung sitwasyon na yun. Ganon din, my dear, if you have any issue sa loob ng pinansyal, okay, dahan-dahan ka nakaka-move forward, as in, mayroon siyang move, mayroon siyang galaw, my dear, sa area ng iyong kaperahan, okay? So, alis na muna tayo dyan. Next card natin is area ng iyong heart, okay? Area ng iyong kapuso-pusuan, okay? So, dito, my dear, pwede dito mag-resonate ang family, friends, and relationship, okay? So, tingnan natin what is going on. Oh, we have here the devil. Hindi to maganda, my dear, kasi sinasabi sa card na ito na merong malapit sa iyong puso ang may ginagawang hindi maganda. Okay, ibig sabihin, meron siyang ginagawang something. Once again, my dear, ha, depends on your situation. Pwede itong karelasyon mo.
pwede tong kaibigan mo, or pwede naman din na nasa loob to ng pamilya mo, tsuhin mo, tsahin mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, pwede my dear, pero hindi to maganda. Kasi ibig sabihin parang may nangyayari, posibleng may sekreto, may tinatago sa'yo, okay, may nililihim, okay. So ayan, that is not good. Be careful ka rin my dear ha, kasi baka alam mo pag ito ay nasa area ng love, hindi to maganda. Kasi bakit? Madalas talagang ginagamit ni devil yung love para masira talaga yung isang tao, yung mahal na lalo na kung mayroong mga manliligaw, okay? Kilalanin mo ng maigi. Okay, wag kang magpapadala my dear sa mga mabubulaklak na salita na mahal kita, ganito ganyan, ganito ganon ha. Be careful ka dyan my dear Sagittarius, okay? Kilalanin mo ng maigi, okay? Mga bagong mukha, mga bagong energy, ayan, okay? Gumaganda na yung iyong career, okay? Kaya ingat-ingat ka dito. O, gumaganda na yung career, medyo nakakaluwag-luwag ka na siguro ngayon, kaya ayan na naman sila, mangungutang na naman. No? Sagittarius pa utang, Sagittarius may problema, ayan na naman tayo. So be careful ka dyan. Most of the time, my dear, kaya ka lang naman nagkakaroon talaga ng mabigat is because of ito ha, diretsuhin na kita my dear, kaya ka madalas nagkakaroon ng problema na mabigat talaga my dear, kasi sa sobrang pagmamahal mo talaga sa mga tao na nasa paligid mo, sobrang pagmamahal sa pamilya, sobrang pagmamahal sa relationship, yan ay nagkakabaon-baon ka na sa utang, yung mga ganyan, kasi sobrang pagmamahal mo talaga yan my dear. So, wala namang masamang tumulong, wala namang masamang magmahal, pero with limitation. Minsan pa nga pati utang ng kaibigan mo, ikaw ang nag-shoulder eh. Okay, totoo yan. Ang dami kong kilalang Sagittarius na ganyan ganyan ang trabaho. So be careful ka talaga dito sa area ng love. Okay, so tingnan natin my dear ang overall energy mo. I hope that this is good. Okay, we have here the energy of the High Priestess. Wow, very very good my dear. Okay, buti na lang bumawi ka dito. High Priestess ano daw? High Priestess. Dahan-dahanin mo kasi para ka naman kasing may lakad eh. Okay, High Priestess energy of revelation. Okay, so my dear, maglalabasan ang mga ito na my dear, isa to my dear, baka tarot card, di ba? Isa tarot card, hindi lang naman tarot card, minsan sa panaginip, minsan mga sign, I can feel my dear na parang you are being guided, okay? You are being guided, nakikita mo na my dear kung meron ka mga tanong sa puso mo, sa isip mo, revelation to my dear, okay? Definitely, baka nanonood ka sa akin ngayon, maraming tanong sa puso mo, maraming tanong sa isip mo. And ang unang sagot sa tanong mo, ang unang sagot na nakuha natin sa reading natin ngayon, my dear, is dahan-dahan nang umaayos yung usapin ng financial mo. Okay? And sabihin natin, merong traidor, merong ahas, merong sa area ng iyong kaperahan, ay ng iyong love, okay? Be careful ka dito. May somebody dito, may ginagawang something, okay? So, tingnan natin anong binabalance ng ating High Priestess, okay? So, yan. Baka yung iba sa inyo nagtatanong, matatapos ba tong problema ko? Maaayos ba tong problema ko? Yes, okay, kasi meron tayong yes sa energy ng Six of Swords. Dahan-dahan na nga, my dear, na nagkakaroon ng progress sa area ng iyong kaperahan, okay? Baka din, my dear, mabubunyag din ngayon na ang reason kung bakit ka nagkakanda hirap-hirap, bakit ka nagkakanda malas-malas, is dahil nakadikit sa'yo itong area ng love na to, okay? Ganon. Simula nung minahal mo yan siya, o simula nung pinapasok mo yan sa buhay mo, yung kung sino man yan, ayan na, nagkanda gulo-gulo na yung buhay mo, okay? So, tingnan natin sa kabilang side natin. Kasasabi ko lang kanina. We have here the Three of Pentacles, energy of collaboration. My dear, meron kang tinutulungan na parang hindi niya deserve yung help. Okay? Paki-analyze yan, my dear. Meron kang tinutulungan, meron kang iniintindi, meron kang sinusuportahan or somebody, pero hindi niya deserve yung kanyang help. Hindi ko lang to kino-close, my dear, ng financial, pero malakas ito yung energy ng financial. Baka you are supporting this person emotionally, mentally, psychologically, lahat na lang ng may only lily, kung ano man yan, water lily, okay? You are connected ka dito sa tao na to. Okay? Sinusuportan mo financially, emotionally, okay? And sinasabi dito ng ating card na parang hindi mo siya dapat tulungan kasi parang ayan nga, meron siyang devilish na energy. Okay? Meron siyang devilish na energy, my dear. Okay? Tingnan natin. Next card natin over here is energy ng iyong heart. We have here the Queen of Cups, okay? The very understanding and very loving, okay? My dear, mabait ka eh. Aminin natin, may bad side ka, may good side ka, okay? Sabihin natin, hindi ka perfect. Pero maunawain ka. Very understanding ka, my dear, okay?
Pero minsan, merong hangganan yang bait, okay? Yung bait, yung pagiging maunawain, may hangganan yan, my dear Sagittarius, okay? May hangganan yan. Pakiramdam ko parang natitake advantage ka dito, okay? Parang merong kumbaga parang ang hirap paliwanag. Okay, next. We have here the page of wands. My dear, bumangon ka ulit, pag-start ka ulit sa usapin ng pinansyal. Napakaraming opportunity sa second half of October, my dear, sa energy ng iyong pagkakaperahan. Okay, area ng love, we have here the Queen of Pentacles. Okay, nasa area talaga ng kaperahan, nasa area talaga ng love. Okay, nandito talaga ang problema. Nandito. My dear, paki-analyze, my dear, ha, pagkatapos mo itong panoorin, paki-analyze, sino ba yung energy na yan? Sa family, sa relationship, sa friendship, sino yung tao na yan na abusado or abusada? Abuso to, my dear, inaabuso ka. Okay, yun ang nakukuha ko dito, my dear, okay? Baka gumagawa ka ng paraan para matulungan siya, pero definitely may ginagawa to sa likuran mo. Okay, may ginagawa to na something. Okay, kaya laging walang pera o kaya dahil may ginagawa to, my dear. In something, may something to na ginagawa. Okay, iniintindi mo, tinotolerate mo. For some of you, baka alam din rin ninyo na baka may bisyo itong tao na ito or may kinalolokohan tong tao na to. For some of you, baka hindi naman din ninyo alam na may something tong tao na ito. Pero definitely, meron siyang ginagawa na something, my dear. And hindi magbabago tong tao na to hanggang hindi nakakayas ang sungay nito. Okay? Kailangan kayasin ang sungay nitong tao na ito. Okay? Once again, nasa area ng family, nasa area ng friends, or nasa relationship. Pero definitely, may something dito para kang naaabuso, para kang natitake advantage dito sa card na to, dito sa area na ito ng iyong love. Ang career mo, ang ganda eh. Bumabangon na, my dear, ang career mo, okay na. Ayan. Pero dito sa area ng love, alam mo, my dear, napakalaking factor talaga ng success natin bilang isang tao, yung napapaligiran tayo ng mga tao na namomotivate tayo at nagiging supportive. Okay? Yung para bang namomotivate tayo, alam mo yun, kahit hindi naman sila perfect eh. Sabihin natin siguro meron silang mga pagkakamali, meron silang mga shackle, meron silang mga topak, meron silang mga kalokohan or something. Pero kung alam nila na nakaka-apekto sa may dear yung ginagawa nila, they need to change. Kinakailangan nila magbago. Ito, ewan ko kung anong problema nitong tao na to, okay? Once again, ang resonated dito na zodiac sign, ang unang-una ko talaga nakuha is energy, my dear, ng earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, and energy ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, bahala kayo dyan. Okay? So, let's go tayo, my dear. Next card natin dito is the Nine of Cups. My dear, ibukas mo ang palad mo sa area ng career. Ibukas mo yung palad mo sa area ng career kasi definitely may mga offering na mangyayari ngayong second half of October, okay? Merong parang, sabihin natin, miracles or energy, my dear, na magta-transform ng iyong problema. Yung problema mo na sa usapin ng pinansyal, dahan-dahan niyang luluwag. Dahan-dahan kang makakaalis dyan, my dear. Napakaganda ng energy ng iyong career, nagkakaroon ng transformation. Sa area ng love, ayan, world card, okay? So, definitely baka magkaroon ng closure, okay? Sa area ng love, ang world card is happy ending eh. Okay, happy ending, my dear. I think for some of you, is bago matapos tong October, my dear, mabubunutan kayo ng tinik. Parang matatauhan kayo, just in case parang ginagayuma kayo or may something, di ba mawawala yung visa na yan? Parang ganon. Just in case parang sunod-sunuran kayo sa isang tao or hindi nyo mapaliwanag bakit parang iniintindi nyo, tinotolerate nyo, or bakit hinahanap-hanap nyo yung tao na yan, or parang kinukonsinti nyo yung tao na yan, or parang hindi kayo makahindi, lagi na lang kayong yes ng yes sa kanya. I can feel, my dear, sa second half of October or bago matapos ang October is aabot ka doon sa punto or darating ka na doon sa punto, my dear, ng buhay mo na mawawala to. Parang, okay, pakiramdam ko magkakaroon ng ending dito sa area na to. Pakiramdam ko sa area ng love, okay, magkakaroon dito ng, basta magkakaroon ka ng awakening. Kasi meron ka ditong high priestess eh. So, merong mauumpog, merong magigising sa katotohanan. Last card natin over here is the energy of the Ten of Pentacles. Definitely issue to na may kinalaman sa pamilya. Okay? So, kanina kasama dito, my dear, yung friends. Okay? Pero this is more on family matter to. Family issue to, my dear. Baka ang tinutukoy dito ay partner mo
or membro ng family mo. Okay, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Pero pakiramdam ko parang sinisira niya lahat eh. Pakiramdam ko siya yung dahilan kung bakit ka nag-i-struggle. Siya yung dahilan kung bakit nagkakaganito yung flow ng buhay mo. Okay, every time na parang nakakaangat-angat ka na, nakakaluwag-luwag ka na, gagawa na naman siya ng eksena. Parang ganun na nakukuha ko, my dear. Okay? Bottom deck of the card or the hidden message is the energy of the Ace of Swords. Hindi magiging madali sa iyo to, my dear. Pero I think mas proprotektahan mo na, my dear, ang sarili mo at proprotektahan mo na, my dear, yung mga pangarap mo. Ang Ace of Swords is energy of sacrifice, okay? Pakiramdam ko talaga, my dear, meron talagang mga ending, meron mga separation, meron mga hiwalayan na mangyayari bago matapos tong buwan na ito. Okay, baka meron din mga, basta may ganun ako nakukuha, my dear. Para kasi matatauhan dito, my dear, para ka ditong magigising sa katotohanan na, teka lang, hindi na tama to. Hindi na okay itong ganitong nangyayari. Ako ang nahihirapan, ako ang nagsasakripisyo. Parang ganon, okay? So, my dear Sagittarius, ito ang reading mo para sa yung second half of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.